Sa buhay natin, hindi mawawala ang mga pagsubok. Hindi natin alam na ang mga pagsubok na ito ang isa sa maaaring maging dahilan para magpatuloy tayo na lumaban sa buhay. Ngunit isa rin ito sa posibleng dahilan ng ating pagsuko at hindi na pagnanais pang lumaban. Kaya mga kawanatels, sa itunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Makayanan mo kayang lagpasan ang mga pagsubok? Tipong lahat gagawin mo, magsisikap ka kahit makarating ka hanggang sulok. Iba't iba ang paraan ng bawat tao sa paglaban ng mga hamon sa buhay. Ang iba ay nananalangin makatanggap ng tulong mula sa iba. Ang iba naman ay patuloy na lumalaban kahit sila lamang ay nag-iisa. Sa isang lugar sa Cotabato ay naninirahan ang pamilyang Juanico. Hindi kalakihan ang kanilang tahanan, hindi kasing sosyal gaya ng iba, at hindi rin ganun karaming gamit sa loob nito. Hindi masasabing perpekto at masaya ang pamilya nila, bagkus ito ay isang kabaliktaran. "Saan ka na naman ba galing?" sigaw ni Teresa. Ang ilaw ng tahanan, ang kausap niya ay walang iba kundi ang asawa niya na si Oscar. "Ano bang sinabi ko? Di ba sa kumpare ko? Paulit-ulit ka eh." Ganting sigaw nito at umupo sa habag kainan nila tsaka binuksan ang kaldero. "Ano to? Bakit walang makain? Anak ng kalabaw naman oh. Maghapon akong wala tapos pagka-uwi ko, wala ka man lang mapakain sa akin. Wala kang kwenta talaga." Sigaw ni Oscar tsaka tumayo at dinuruduro ang asawa. Sa hindi kalayo ay natanaw ni Angela ang mga magulang niya. Siya ang panganay na anak sa pamilya Juanico. Agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ng mga ito. "Pa, bakit mo naman ginaganyan si Mama?" Pagsingit ni Angela sa kanilang usapan. Agad na napalingon ang tingin sa kanya ng kanyang ama at pagkakuwan ay tinitigan siya nito ng masama. "Bakit ba? Pinapakailaman mo ako. Away mag-asawa to, kaya manahimik ka dyan." Ganting sigaw ni Oscar at tinulak ang anak dahilan para mapaupo ito. Mabilis na tumayo si Angela at muling pumagitna. "Pa naman, pwede bang tama na? Tumigil ka na, saka ka panakit kay Mama. Saan ka ba galing? Hindi ba't madalas mong sabihin na nariyan ka lang lagi sa kumpare mo? Pambihira naman oh. Luma na yan, Papa eh. Palagi na lang yan. At saka isa pa, hindi ba dapat masaya tayo ngayon sa kadahilan ng makakapagtrabaho na ako sa Manila?" Sandali itong huminto at tiningnan ang mga magulang. "Oo pa, tama kayo nang narinig. Makakapaghanap buhay na ako sa Maynila. Makakatulong na ako sa inyo at sa 4 ko pang mga nag-aaral na kapatid. Kaya utang na loob, tumigil na po kayo." Mahinahong saad ni Angela, pagkakuwan ay inilabas ang mga papeles. "Wala naman akong pakialam at kahit huwag ka nang bumalik pa," ani ni Oscar at tumungo sa kanyang kwarto. Naiwang tulala si Angela, nalulungkot at nagbabadyang pumatak ang mga luha. Ang buong akala niya ay matutuwa ang ama nito at payapa siyang makakaalis sa kanilang minamahal na tahanan. "Anak," tawag ng kanyang ina na pagkagayoy yumakap sa kanya. "Kailan ang alis mo, anak? Pagpasensyaan mo na ang tatay Oscar mo. Alam kong pagod na pagod ka sa kakatrabaho kung saan-saan at sa paglakad ng papeles mo sa Maynila. Kaya paumanhin kung dagdag pa kami sa problema mo." Dagdag ng kanyang ina. Walang nagawa si Angela kung hindi patawarin na lamang muli ang paulit-ulit na kasalanan ng kanyang sariling ama. "Bukas na po agad ang alis ko, Ma. Ihahanda ko na po ang mga gamit ko. Kasabay ko po ang anak ni Aling Elizabeth na si Maricar. Hindi ko siya ganun kakilala ngunit ang mahalagay may kasabay po ako." Paliwanag ni Angela at saka dumukot sa bulsa nito. "Ma, eto ho ang 2,000. Yan lamang po ang nagawan ko ng paraan ngayon. Nilakad ko po kasi ang mga papeles ko at gumastos ako ng mahigit 500 piso dito." Dagdag ni Angela. Maamong napatingin ng ina kay Angela at sinabing, "Naku anak, pupunta ka ng Maynila at kailangan mo ng pera para sa iba mong maging posibleng gastusin. Sa'yo na yan."
Ani ng ina niya na hindi na niya magawang tanggihan sapagkat totoo ito. Kakailanganin niya ng pera sa Maynila. Kinabukasan maagang nagising si Angela upang maghanda para sa kanyang pag-alis. Ang mga gamit niya ay maayos na nakaimpake sa isang simpleng maleta na matagal nang nasa pamilya nila. Bagamat may kaba at lungkot sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid na kasalukuyang natutulog pa. Hinalikan ng mga ito sa noo at tahimik na nagpaalam. Ma, mauuna na po ako. Sabi ni Angela sa kanyang ina habang niyayakap ito ng mahigpit. Ramdam niya ang pagmamahal at pag-aalala ng ina sa kanya. Mag-iingat ka palagi, anak. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal ka namin palagi. Sagot ni Teresa na pinipigilan ng luha. Bago pa man sila tuluyang maghiwalay, lumapit si Oscar na may daladalang maliit na supot. Angela? May hinang tawag ng kanyang ama. Hindi inaasahan ni Angela na lalapit ang kanyang ama sa kanya matapos ang nangyari kagabi. Opo, pa? Tanong ni Angela habang nakatitig sa ama. Pasensya ka na kung napagsalitaan kita kagabi. Ito, iniabot ni Oscar ang supot kay Angela. Kaunting baon mo, kahit maliit na bagay lamang ito. Sana makatulong sa'yo kahit papaano. Nabigla si Angela at damang-dama ang pasasalamat sa puso. Salamat po pa. Sagot niya habang tinatanggap ang supot. Mag-iingat ka sa Maynila. Huwag kang magpapadala sa kahit na anong tukso at problema. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin. Dagdag pa ni Oscar na ngayon ay hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Opo pa. Mag-iingat po ako. Mahal ko din po kayo ni Mama. Sagot ni Angela bago siya tuluyang umalis at sumakay sa jeep papunta sa terminal ng bus. Pagdating sa terminal, agad niyang nakita si Maricar na mukhang handa na rin sa kanilang biyahe. Angela, dito ka na. Nakabili na ako ng ticket natin. Masiglang bati ni Maricar. Salamat, Maricar. Mabuti at may kasama ako sa biyahe. Hindi kasi ako sanay sa ganito eh. Sagot ni Angela na bahagyang hinitian ng kasama. Mabilis lumipas ang oras sa kanilang biyahe patungong Maynila. Habang nasa bus, nag-usap sina Angela at Maricar tungkol sa kanilang mga plano at pangarap sa lungsod. Pareho nilang alam na mahirap ang magiging buhay doon. Pero naniniwala silang kaya nilang lagpasan ang lahat ng pagsubok basta't may sipag at tiyaga. Pagdating sa Maynila, agad nilang naramdaman ang pagkakaiba ng lugar. Masikip ang mga kalye, maraming tao, at ingay ng mga sasakyan ang bumabalot sa paligid. Nagpunta sila sa isang dormitoryo na inirerekomenda ni Maricar. Doon sila pansamantalang maninirahan habang naghahanap ng trabaho. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng trabaho si Angela bilang isang sales lady sa isang mall sa Quezon City. Naging masipag siya sa trabaho at nagtiyaga sa mababang sahod para makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Cotabato. Bagamat mahirap at nakaka-stress ang kanyang trabaho, pinilit ni Angela na manatiling positibo. Lagi niyang iniisip ang kanyang mga kapatid na nag-aaral at ang ina na naghihintay sa kanyang balita. Sa kabilang banda, naging matalik na magkaibigan sila Angela at Maricar. Sabay silang naglalakad pa uwi pagkatapos ng trabaho at sabay din silang nagluluto ng kanilang hapunan sa maliit na kusina ng dormitoryo. Napakalaking tulong ni Maricar kay Angela, lalo na sa mga pagkakataong nalulungkot siya at nangangulila sa pamilya. Isang gabi habang pauwi si Angela mula sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Anak, may masamang balita ako sa iyo. Bungad ni Teresa sa telepono, halatang may hinahabol na hikbi. Bakit ma? Ano pong nangyari? Tanong ni Angela na biglang kinabahan. Si tatay mo, si Oscar, inatake sa puso kaninang umaga habang nagbabantay sa palengke. Hindi na siya umabot sa ospital, anak. Wala na ang tatay mo. Para bang huminto ang mundo ni Angela sa mga sandaling yon, hindi siya makapaniwala sa narinig. Ma, paanong nangyari to? Ma, ang bilis naman po. Hindi niya napigilang umiyak habang pilit na inuunawang mabuti ang sitwasyon. Walang nakakita agad sa kanya, anak.
Sobrang sakit para sa akin at sa mga kapatid mo. Pero alam kong mas mahirap to para sa'yo, anak. Kung nandito ka lang sana. Patuloy nang umiyak si Teresa sa kabilang linya. Ma, uuwi po ako kaagad. Kailangan ko pong makasama kayo. Agad na sagot ni Angela habang pilit na pinipigilan ang sarili mula sa labis na pag-iyak. Mag-ipon lang po ako ng konting pera para sa pamasahe. Babalik po ako dyan sa Cotabato. Sige anak, pero huwag mong pahirapan ang sarili mo. Alam kong hirap ka na dyan. Mag-iingat ka, Angela. Mahal kita. Paalala ng ina. Mahal ko rin po kayo, ma. Sagot ni Angela bago binaba ang telepono. Sinubukan niyang magpakatatag ngunit ang kalungkutan at pangungulila sa ama ay hindi niya mapigilan. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama, mas lalo pang nagtiyaga si Angela sa pagtatrabaho. Iniisip niya na kailangan niyang doblehin ang kanyang pagpususumikap para makatulong sa kanyang pamilya. Lalo na wala na ang haligi ng kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, unti-unting naramdaman ni Angela ang pagod, hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Isang araw habang pauwi mula sa trabaho, bigla na lamang sumakit ang kanyang dibdib. Pinilit niyang magpahinga sa gilid ng kalsada ngunit hindi maalis ang hapdi na nararamdaman niya. Sa kabila ng sakit, naisip niyang maglakad na lamang pauwi sa dormitoryo, ngunit bago pa man siya makarating, bigla na lamang siyang hinimatay sa gitna ng daan. Naalimpungatan si Angela sa loob ng isang ospital. Mahina ang kanyang katawan at hirap siyang huminga. Kasama niya si Maricar na may luha sa mga mata. Angela, huwag ka na munang magsalita. Magpahinga ka na lang, sabi ni Maricar habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Maricar, anong nangyari? Mahinang tanong ni Angela habang pilit na bumabangon. Inatake ka sa puso, Angela. Sobrang stress at pagod na ang dahilan. Kailangan mo nang magpahinga ng mabuti, Angela. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sagot ni Maricar habang umiiyak. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Angela, pumasok ang doktor. Miss Angela, kailangang malaman mo na malala na ang kondisyon mo. Kailangan mong magpahinga at sumailalim sa gamutan. May nakitang malaking problema sa puso mo. Seryosong paliwanag ng doktor. Hindi nakapagsalita si Angela. Ang tanging nasa isip niya ay ang pamilya niya sa Cotabato. Paano na ang mga kapatid niya? Paano na ang ina niyang mag-isa na lamang? Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumala ang kondisyon ni Angela. Hindi siya nakabalik sa Cotabato upang makita ang kanyang pamilya. Bagamat gusto niyang umuwi, ang panghihina ng kanyang katawan ang pumipigil sa kanya. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Angela. Alam niyang kailangan niyang lumaban para sa kanyang pamilya kahit sa huling sandali, tila siya na ang bibigay. Ngunit dumating ang araw na bumigay na ang kanyang katawan sa isang ospital sa Maynila. Pumanaw si Angela, malayo sa kanyang minamahal na pamilya. Nang makarating ang balita sa Cotabato, labis ang pagdadalamhati ng pamilyang Juanico para sa kanila. Hindi lamang isang anak, kapatid at kasamahan ang nawala, kundi ang isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanila. Hindi kita nagawang alagaan at protektahan anak ko, Angela. Bulong ng ina sa hangin. Lubha siyang nalulungkot sa kadahilan ng wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa anak at hindi din niya matanggap ang biglang pagpanaw nito. Patawad at paalam anak, Angela. Dagdag pang muli nito at tsaka bumagsak ang mga pinipigilang luha. Si Angela ang isang halimbawa ng maraming kabataan na pumipilit na magtagumpay sa lungsod upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isa sa sakit at hirap, kundi isa rin sa pagmamahal at sakripisyo. Ang pagkamatay ni Angela ay nagsisilbing paalala sa maraming tao na ang buhay ay mahalaga at dapat ingatan. Mahalagang balansihin ang pagsusumikap at pagpapahalaga sa sarili. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, hindi dapat kalimutan na mahalaga ang kalusugan at kaligayahan. Sa huli, ang pamilya Juanico ay nagpatuloy sa buhay, dala-dala ang sakit at kirot sa kanilang mga puso dahil hindi na sila buo. Gayunpaman naging rason ito para mas lalong pagtibayin at
pagsamahin ng pamilya, ang pagtitiwala sa isa't isa, ang hindi pagsuko sa mga hamon sa buhay, at higit sa lahat ay pagiging maalaga sa sarili nating kalusugan. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang natutunan nyo sa isang simpleng istoryang ito? Nawa ay marami po kayong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.